Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 53. Hindi nagtagal ay sumama siya sa kanila at nag-jogging. Naging masaya ang pamilya ng apat noong umagang iyon, at si Kian Hendricks ay nakaupo sa hardin na nagbabalak na pag-usapan ang nalalapit na kaarawan ng kambal, nang dumating si Jake. Nakita niya ang kanyang kapatid at si Sabrina na magkasamang nakaupo, at ang mga nakababatang mga lalaki na kasama nila. Nakaupo sila sa mga hita ng kanilang mga magulang. Nakita nila ang kanilang tiyuhin at tumalon pababa mula sa mga hita ng kanilang mga magulang, at tumakbo patungo sa kanilang tiyuhin na sumisigaw ng Tito Jake. Tito Jake. Nawala ang kanyang malungkot na kalooban. Umiti siya ng malapad at tumingkayad, dinala ang sarili sa taas ng mga lalaki. Niyakap niya ang mga ito at nilapit sa sarili. Namiss niya sila ng husto. Bakit pinipigilan siya ng daddy nila na makasama sila? Nakita ni Sabrina ang kilos ni Jake, at alam niyang namimiss niya ang kanyang mga pamangkin. Saglit niyang sinulyapan si Kian Hendricks at nakita niyang nakatutok ito sa kanyang telepono. Bakit ang biglang pag-concentrate sa phone niya nang dumating si Jake na parang hindi siya ang kausap, at nagbubuni sa kanya ilang minuto ang nakalipas. Hello Jake, pagbati ni Sabrina sa masayang tiyuhin. Nilagay niya ang mga braso sa pisngi ng bata. Umiti siya. Mukha siyang kalmado pero may sakit. Wala sa mukha niya ang karaniwang bango na madalas nitong taglay, at halos mapagkamalang mas matanda siya kay Kian Hendricks. Hello Sabrina, nakangiting sumulyap sa kanya si Jake. Nakita siya ni Sabrina at napangiwi. May hindi tama. Nagluluksa ba si Jake sa nawalang pagbubuntis ni Rita? Bakit parang maputla at haggard ang mukha niya? Nakita niya siya sa opisina noong nakaraang araw at hindi naman siya mukhang nag-aalala. Tumayo si Jake at hinawakan ang mga kamay ng dalawang lalaki. Hindi pa niya alam kung sisimangot sa kanya ang kapatid sa pagpunta sa mansyon nito taliwas sa babala nito. Lumapit siya at sinulyapan si Sabrina na may pagtatanong na titig saka sa kapatid. Nang muli itong tumingin kay Sabrina, nagkibit balikat ito at tumango na nagpapahiwatig na binabati siya nito. Hello kuya, bati ni Jake at tumango naman si Kian Hendricks. Hindi na siya nagsalita pa at tumayo na, sumenya si Sabrina kay Jake at sinundan siya ng mga ito. Tinawagan ni Kian Hendricks ang master ng boys quarter at hiniling na maligo muna ang mga batang lalaki bago sila sumama sa main mansion. Pagpasok nila sa sala, ginamit nila ang pinto sa likod at narinig nila ang busina ng sasakyan na pumapasok sa malawak na compound ng mansyon ni Kian Hendricks. Si Lance yan, pupunta daw siya para makita ang mga batang lalaki kaninang umaga, anunsyo ni Jake na napaupo sa sofa, habang si Kian Hendricks naman ay umakyat kasama si Sabrina para maligo ng mabilis. Maligo ka muna at pagkatapos mo ako maliligo, mungkahi ni Sabrina, hinila ang joggers niya. Bakit hindi tayo sabay na maligo, hindi ba sapat ang lawak ng banyo para sa atin? Tanong ni Kian Hendricks. Nagkibit balikat si Sabrina, wala namang kakaiba sa pagligo ng magkasama. Siya ay naliligo at siya naman ay kumuha ng bath tube. Sa ganoong paraan nakapasok ang magkasintahan at naligo. Hindi papayag si Kian Hendricks na maligo si Sabrina hanggat hindi niya ito natatalik ng mabilisan. Dinala siya nito sa paliguan, at kahit na hindi ito nagtagal, ang galing. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa sala, nakita nilang bumalik ang mga lalaki, nakasuot ng magkaparehong charcoal gray na polo at maong. Si Lance ay nasa piling ni Rosa at si Jake ay umiinom ng alak.
Ang dalawa pang matatanda ay parehong may hawak na baso sa kanilang mga kamay na nagpapahiwatig na sila ay nag-iinuman, at nililibang ang kanilang mga sarili. Bumaba si Sabrina at nasa likod niya si Kian Hendricks. Nakita niya ang masasayang matatanda at ang kanyang tamis ng kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga kaibigan ay naging pamilya at ang kanyang mahal na bayaw. Kaya natutuwa akong makita kayong lahat. Naisipan kong hilingin sa inyong lahat na magsama-sama at tulungan tayong magplano para sa kasal. Tumikim si Sabrina. Masaya siya, tinatali niya ang knot sa kanyang kaakit-akit na prinsipe. Ilang minuto lang silang nagsesex at umuungol si Kian Hendricks sa sarap at sinasabi sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Mahal niya rin siya. Ang pagsasabi ng, I do, sa kanya ay isang dream come true. Lumapit si Kian Hendricks at tumabi sa kanya, they look perfect together. Ikakasal na kayo ni Kuya Kian Hendricks? Tanong ni Jake na puno ng pagtataka ang mga mata, at pilit nang umiti ang lahat ng naruroon, nakakahawa. Tumango si Sabrina, ngumiti ng malapad. Hindi pa niya sinasabi sa kanya. Si Lance lang ang nakakaalam at si Rosa kung sinabihan siya ni Lance. Ibinaba ni Jake ang kanyang tumbler at tumayo. Niyakap si Sabrina at hinalikan ang kanyang noo bago niyakap din ang kanyang kapatid. Congratulations sa inyong dalawa. Ang sa iyo ay isang kwento ng pait, puot, at mapanakop na pag-ibig. Alalahanin mo noong unang araw na nakilala mo kung sino si Kuya Kian Hendricks, para kang pinunit ang kanyang laman sa kanyang buto. Ang galit at puot sa iyong mga mata ay nagsasabi kung gaano mo siya kinasusuklaman sa araw na iyon. Sinampal mo siya at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong sinampal ng babae ang kapatid ko. At sa araw na iyon, nalaman ko na ang aking kapatid ay may isang mahusay na antas ng pagpaparaya. Sa paraan ng pagiging mahinahon niya at pagtitig sa'yo, alam kong may in love siya sa'yo. Masaya ako para sa inyong dalawa, Kuya Kian Hendricks, Sabrina, you both deserve each other. Congratulations, bati ni Jake. Nakonsensya si Sabrina. Sinampal niya si Kian Hendricks noong araw na iyon. Kinabukasan ay sinabihan niya ito ng mga kahindik-hindik na salita at inakusahan pa siya ng pagpunta sa mga hotel upang samantalahin ang mga lasing na babae. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa noong araw na iyon. Mali niyang hinusgahan siya at hindi siya nagpumilit na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon o subukang ipaliwanag na tinutulungan siya nito at naging biktima rin ng droga. Naningkit ang mga mata niya at nilingon niya si Kian Hendricks, nakabao ng ulo sa katawan nito. I'm sorry I misjudged you that day, paumanhin niya. Yumakap si Kian Hendricks sa bewang niya at tumawa ng malakas. Kung ako lang, malamang mas agresibo pa ako sa iyo noong araw na iyon, sagot nito sabay taas ng ulo at hinalikan siya. Hindi nagtagal ay binitawan niya ito. Lumapit si Rosa at niyakap siya, congratulations bestie. Deserve mong maging masayahing girlfriend. Hinaplos ni Rosa ang kanyang pisngi at nagpasalamat si Sabrina, naluluha na naman ang kanyang mga mata. Iniligtas niya siya noong araw na iyon, binigyan siya ng pagkain at tirahan. Binigyan siya ng ilan sa kanyang damit at kinuha siya bilang kanyang pamilya. Siya at ang kanyang pamilya lamang ang maaaring tawaging pamilya ni Sabrina. Salamat, Rosa, pagpapahalaga ni Sabrina. Niyakap ni Lance si Kian Hendricks at saka ang kapatid niya at binati sila. Mag-toast tayo sa magandang balitang ito, deklara ni Jake. Nagbuhos silang lahat ng inumin at gumawa ng toast bago sila uminom. Masaya ang mga batang lalaki sa balitang ikakasal ang kanilang mga magulang. Ang alam lang nila ang pinakamahalaga sa pagpapakasal ng kanilang mga magulang, ay hindi na muling iiwan ng kanilang mommy ang kanilang daddy, tulad ng dati nilang kinatatakutan. Umupo ang mga matatanda at agad namang tumakbo ang mga batang lalaki, naiinip na makasama ang mga matatandang hindi marunong tumakbo. Kailan ang petsa ng kasal? Tanong ni Lance at sinabi ni Sabrina na 3 linggo ngunit kailangan nilang malaman ang magandang araw. Sinabi ni Sabrina na hindi pa nila ipinapaalam sa mga magulang ni Kian Hendricks at siya, bukod kay Tita Mimi, ay walang ibang dapat ipaalam. Nandoon na si Lance at siya lang ang kamag-anak na kilala niya. Gagawin muna nila yon bago magpasya sa isang partikular na araw na pipiliin.
Habang nag-uusap ang mga matatanda, nakalimutan ni Jake ang kanyang hamon. Mukha siyang masigla at aktibo. Hindi alam ng isa kung ano ang kinakaharap niya sa sandaling ito. Bago ang kasal, darating ang kaarawan ng anak ko sa susunod na linggo. Gusto kong imungkahi na ipagdiwang natin ito sa Paradise Hotel, sabi ni Kian Hendricks. Pinag-isipan ito ng mabuti ng lahat at sinabi ni Jake na mabuti kung ipagdiwang nila ito sa amusement park at ipaalam sa publiko na may mga young masters sa pamilya ng De Silva. Bukod sa immediate family at ilang empleyado ng pamilya, walang nakakaalam sa pagkakaroon ng younger generation ng pamilya. Medyo may sense ang sinabi ni Jake, oras na para isa publiko niya ito. Ang kanyang mga anak na lalaki ang tagapagmana ng pamilya at ipapakita niya sila minsan sa publiko. Ngunit kailangang mayroong ilang mga paghihigpit tungkol dito. Dapat silang nakamaskara. Ang kanilang mga mukha ay hindi dapat ma-expose sa iba maliban sa kanilang pamilya at mga empleyado. Walang sinabi si Lance. Hindi niya alam kung tatanggapin ito ni Kian Hendricks. Kung kapatid niya iyon, kukumbinsihin niya itong gawin ang imumungkahi niya. Nang makitang walang sinasabi si Lance, tinanong ni Sabrina, mayroon ka bang ibang iniisip na balak mong imungkahi sa amin? Nakita niyang biglang nawala ng pag-iisip ang kanyang kapatid at alam niyang may iba itong sasabihin. Napangiti si Lance. Nabasa mo ang iniisip ko, Sabrina. Maaring kakaiba ito, ngunit paano kung magdiwang sila kasama ang mga bata sa orphanage ng lungsod? Nagkaroon ng katahimikan, walang nag-iisip tungkol sa ganoong lugar. Hindi rin sumagi sa isip ng sinuman na magmungkahi ng ganitong lugar. Alam ni Sabrina na naalala ni Lance ang kanyang nakaraan, ang unang bahagi ng kanyang buhay, at kung paano siya lumaki sa bahay ampunan. Ano kaya ang magiging buhay niya kung hindi siya ampon? May pamilya siya pero nahiwalay siya sa kanila ng isang babaeng masama ang ugali. Susuportahan at papayagan niya kung saan iminungkahi ng kanyang kapatid. Kung tutuusin, tiyuhin din siya ng mga lalaki tulad ni Jake. Parang sumasang-ayon ako sa sinabi ni Lance. Yung mga bata sa orphanage, gustong mahalin. Kailangan nila ng makakakilala sa kanila, iparamdam din sa kanila na mahalaga sila. Ang iba ay naghihikahos at hindi alam kung ano ang pagmamahal mula sa pamilya o magulang. Ang lahat ng mayroon sila ay mula sa kanilang mga kapareha at ang pagpunta sa pagdiriwang kasama nila ay nagdudulot ng mga ngiti at pag-asa sa kanilang mga mukha. Hindi ba't mas mabuting ipagdiwang ang mga batang lalaking De Silva sa isang lugar kung saan ang kanilang presensya ay nagdudulot ng sinag ng liwanag sa mga nag-iisip na ang lahat ay nawala? Bigyan sila ng mga regalo, kumuha ng litrato kasama sila, makinig sa mga nakakaantig na kwento ng ilan sa kanila. I think Lance's idea need to be considered. Napalunok si Rosa. Napapikit si Kian Hendricks. Ang bahay ampunan kung saan maaari nilang maapektuhan ang buhay ng mga mahihirap. Mas mabuti na iyon kaysa pumunta sa amusement park. Kung ipinanganak ni Sabrina ang kanyang mga anak na lalaki at itinapon ang mga ito sa bahay ampunan at umalis, marahil ay katulad din sila ng iba pang bata doon. Ang ilan ay biktima ng mga pangyayari habang ang ilan ay nauwi doon sa malupit na puso ng ilang tao tulad ng kaso ni Lance. Sumulyap siya kay Sabrina at tumango ito at saka kay Jake at ganoon din ang ginawa niya. Nagkibit balikat si Kian May at sinabing, sa orphanage sila magka-celebrate. Nagulat si Lance sa kanya. Pumayag ba si Kian Hendricks sa kanyang iminungkahe? Ibinalik ni Kian Hendricks ang tingin sa kanya na may mabilis na ngiti at nagkibit balikat. Nagpasya si Brenda Castillo na hanapin ang isang taong hindi niya nakakausap sa loob ng maraming taon. Noong nabubuhay pa si Anita ay gumawa siya ng trabaho para sa kanila. Kailangang may tumulong sa kanya sa pag-aalaga kay Sabrina minsan at para sa lahat. Ang babaeng iyon ay lumaki ang mga pakpak at hindi lamang lumilipad ngunit lumulutang ng mas mataas kaysa maabot niya. Gusto niyang paamuin siya, ibaba siya sa pinakamababang bahagi, at bawasan ang kanyang mga kalabisan. Hindi na siya makapaghintay na kunin ni Sabrina ang negosyo ng Castillo bago siya kumilos. Kung hindi, kung nagawa niyang alisin siya, ang kanyang mga shares at pagmamay-ari ay mapupunta sa kanyang mga anak na lalaki.
Hindi yun mangyayari habang nabubuhay pa siya. Nalaman niya ang address at hinarap niya ang lalaking tumulong para maalis si Monica Santiago. Napatulala si Alex Santos nang makita niya si Brenda. Napapikit siya, hindi ba't siya ang babaeng pinagtrabahuhan niya many years ago? Hindi siya nagbago bukod sa mga kulubot at madilim na linya sa ibaba ng mga mata. Tumingin siya sa kanyang ulo upang makita kung siya ay dumating sa kumpanya ng sinuman. Ngunit tila nag-iisa siyang dumating. Hinahanap pa rin ba niya siya sa lumang address? Napatingin si Brenda kay Alex. Lukot ang mukha niya at bahagyang nakayuko ang likod. Hindi siya nagbago maliban sa mukha siyang pangit, madumi, at nakakairitang tingnan. Kulay abo ang buhok niya at para siyang matanda. Ilang taon na ang lumipas ngunit siya pa rin ang lalaking kilala niya noon. Hindi nagbago ang kanyang mga mata at pilyong ngiti sa paglipas ng mga taon. Alex Santos, tawag ni Brenda at tumingin sa paligid niya para masiguradong walang nakatingin sa kanya. Naintindihan naman ni Alex at tumalikod siya sa isang malungkot na pasilyo patungo sa isang sira-sirang gusali. Sumunod naman si Brenda sa likod. Hindi niya dapat makita ang sinumang kakilala niya dito kung hindi, halos madala siya sa kanyang pagpapakamatay. Itinulak ni Alex ang isang madilim na silid at pumasok, sumunod si Brenda at isinara ang pinto. Binuksan ni Alex ang isang dim lamp. Amoy ang amoy ng alak at sigarilyo sa kwarto. Sa isang sulok ay may spring bed kung saan nakahiga ang isang marumi at sira-sirang bed. Ang kisame ng silid ay kalahating nawasak at ang isa naman ay tila nababad sa mga patak ng ulan. Maliit ang bintana na parang kulungan ng manok. Isang silid na hindi maganda ang bentilasyon at pagkapasok ni Brenda, naramdaman niya ang paghilab ng kanyang tiyan. Para siyang nasusuka ng dugo. Dito ba nakatira ang isang lalaking nasa hustong gulang na? Hindi pwedeng wala pang 40 taong gulang si Alex at nakatira pa rin siya sa ganoong lugar. Ang perang ibinayad sa kanya noon ni Anita ay kaya niyang ibili ng munting bahay. Ano ang nangyari at nanatili siyang ganito sa paglipas ng mga taon? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Brenda? Tanong ni Alex, nagsisindi ng sigarilyo at nagbubuga ng usok sa parehong masikip at mababang bentilasyong silid. May trabaho ako para sa iyo, simula ni Brenda. Nagpunta si Brenda sa kanyang sasakyan at umalis. Parang masusuka siya. Hindi niya maisip na may nakatira pa rin sa mga lugar na ganito sa kabila ng kasalukuyang sibilisasyon. Hindi siya dapat umasa ng anumang magandang bagay mula sa isang upahang mamamatay tao. Si Alex ay isang mamamatay tao at iyon ang kanyang ginagawa. Walang paraan para mamuhay siya ng maayos. Pero hindi niya yun negosyo. Mag-iisip siya ng mas maginhawang araw para utusan si Alex na mag-strike. May ilang araw na lang para umalis si Sabrina nang hindi niya nalalaman. Binayaran niya si Alex ng isang tiyak na porsyento ng pera at babayaran niya ang buong balanse bago siya mag-strike. Kapag nagtagumpay siya sa pag-alis ng balakid sa kanyang paglalakbay, siya at ang kanyang anak na si Maya ang magmamay-ari ng buong negosyo ng kastilyo. Makalipas ang ilang araw, ginaganap ang kaarawan ng mga young masters sa orphanage ng lungsod. Ang pamunuan ng bahay ampunan ay ipinaalam at binigyan ng kaunting pera upang ayusin ang mga bagay bago sila dumating. Sina Sabrina at Kian Hendricks ay nagsara ng opisina noong araw na iyon. Kailangang nasa bahay ampunan sila ng gabing iyon para ipagdiwang ang kanilang mga anak. Binilhan sila ni Lance ng mga super kiddies bike, at binilhan naman sila ni Jake ng mga damit para sa birthday celebration. Siniguro ng 2 tiyuhin na nailagay sa lugar ang lahat. Ipinagdiriwang ng kanilang mga pamangkin ang kanilang ika-4 na kaarawan. Nag-order si Kian Hendricks ng mga regalo para sa bawat bata na makikilala nila sa orphanage. Ang iba't ibang impormasyon na kailangan nilang malaman tungkol sa orphanage, tulad ng ilang bata doon, ay hiniling at ginamit upang mag-order ng bilang ng mga present para sa kanila. Nang dumating ang mga magulang ng mga bata sa bahay ampunan, nagulat sila sa ganda ng lugar. Nagkalat ang lobo kung saan-saan at sumasabog ang birthday jingle sa buong bahay ampunan. Ang mga papel na curtain ay pinalamutian ng nakasulat na Happy Birthday.
Masaya ang mga batang lalaki pagdating nila at tiningnan kung saan-saan kung paano ito inayos para sa kanilang party. Ang isang bulwagan ay inayos kung saan ang lahat ng mga bata sa bahay ampunan ay nakaupo sa kanilang pinakamahusay na kasuotan. Ang dingding ay pinalamutian ng mga bulaklak at mga poster kasama ang kanilang pinakamahusay na pagbati kina Caleb at Khalil. Nang makapasok si Kian Hendricks at makita ang masayang nakaupong mga bata ay nakaramdam siya ng paggalaw. Maaaring hindi kilala ng mga batang ito ang kanilang mga magulang o ang kasiyahan ng pagkakaroon ng pamilya. Ngunit pareho silang masaya. Nang makita sina Caleb at Khalil na lumabas sa hall, nagsimula silang kumanta ng birthday song kasama ang mga jingles. Nakaramdam sila ng pananabik at karangalan na dumating ang dalawang batang ito upang magdiwang kasama nila. Lahat ay nagbigay ng mga regalo kina Caleb at Khalil. Ang ilan ay ang kanilang pagguhit, ang iba ay kanilang knitted work, at ang ilan ay hinabi lamang ng mga bagay. Ang mga bagay na iyon ay hindi kapaki-pakinabang sa mga batang lalaki. Ngunit ang mga batang nagbigay nito sa kanila ay nagbigay sa kanila ng pinakamahusay na kanilang kayang kakayahan. Gaano man kaliit ang mga regalong ito, kapag ito ay nagmula sa pusong puno ng pagmamahal at ibinigay bilang regalo galing sa mahirap na tao, ay may malaking kahulugan. Naalala ni Lance kung paano siya lumaki. Matingkad ang pagkakaalala niya rito. Kapag may dumalaw sa kanila, sinabihan silang maghanda ng ihahandog sa bisita. Nang makita ang mga bata na ginagawa ang pinakamahusay na alam nilang gawin, naisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi siya naampon. Tumayo si Rosa sa gilid ni Sabrina at ang mga batang lalaki sa kabilang side. Malayang nakagalaw sina Caleb at Khalil kasama ang mga bata. Inaabangan nila kung kailan sila papayagan ng kanilang ama na maglaro at makipagkaibigan sa ibang mga bata. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon, i-maximize nila ang pagkakataon. Sumayaw sila, kumanta at kumuha ng litrato. Sinabi ni Kian Hendricks na ang lahat ay hindi dapat higit sa 1 oras. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay magiging masigla. Inimbitahan ang ilang paparazzi na nag-cover sa okasyon. Binalaan sila ni Kian Hendricks na kung may kaakibat na maruming bagay sa party, ilulubog niya ang kanilang kumpanya at ang ahensyang nagpapatrabaho sa kanila sa ilalim ng dagat. Nang magbigay ang mga batang lalaki ng mga regalo sa bawat bata, natuwa sila at hiniling na bisitahin nila sila taon-taon. Ngunit habang ang lahat ay nasa sabik, isang batang babae ang nasa isang sulok. 3 taong gulang siya at mukhang hindi masaya. Nakita niya kung paano tinatrato ng mga tiyuhin at tiyahin ang mga batang lalaki. Lahat ba sila ng daddy nila at ang dalawang auntie ay mga mommies nila? Nasaan ang daddy niya at mommy niya? Hindi ba sila pupunta at iuuwi siya? Nang makuha niya ang kanyang regalo, nagpasya siyang hilingin sa isa sa mga tiyuhin na tulungan siyang mahanap ang kanyang papa. Siya ay isang maliit na batang babae. Hindi siya makakuha ng lakas ng loob na magtanong noong una, ngunit nang matapos ang party at kumaway ang dalawang tiyuhin sa mga bata na nagpaalam, dumating ang batang babae at hinawakan ang pantalon ni Jake. Nagulat na lumingon si Jake at pinanood ng iba ang sasabihin ng batang babae, "Tulungan mo akong mahanap ang papa ko." Nagulat si Jake. Tumingin siya sa maliit na batang babae na yumakap sa kanya at nag-request. Halos lumundag ang isang bahagi niya. Para siyang anak niya na lagi niyang nakikita sa panaginip niya. Ang parehong uri ng taas at ang hitsura ng kawalan ng kakayahan ay makikita sa kanyang mukha. Yumuko siya at tumingin sa babae. Mayroon siyang almond gray na mata at mabilog na labi. Mahaba at puno ang buhok niya at halos umabot sa bewang. Maputi ang kanyang kutis at mukha siyang babae sa pagitan ng 3 hanggang 4 na taon. Payat siya at ang liit ng mga kamay niya na para bang babasagin ng maliit na bata. Nanatili ang tingin ni Jake sa kanya at nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata na iyon. Gusto niyang tulungan siya nitong mahanap ang papa niya. Ito ang kauna-unahang kahilingan sa kanya ng isang bata at tila medyo mahirap. Natarante rin si Sabrina at ang iba sa kahilingan ng batang babae. Parang gusto niyang umiyak dahil naluluha na ang kanyang mga mata at tinitigan siya ni Jake.
Naramdaman ni Jake ang isang bahagi sa kanya na nanghina habang ang mga luha ng batang babae ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Para siyang anak niyang umiiyak sa panaginip. Hinawakan niya ang maliit niyang kamay at tinanong, "Anong pangalan mo?" Hindi naman siya mukhang malnourished pero siguradong mas gumanda siya at mas malusog kung kasama niya ang kanyang mga tunay na magulang. "Amaya," sagot niya at hindi na naghintay ng isa pang salita mula kay Jake, ay yumakap siya sa kanya at nagsimulang humagulgol ng malakas. "Dalhin mo ako sa papa ko," muli niyang pakiusap. Subconsciously nagtaas ng kamay si Jake at niyakap siya. Paano niya matutulungang mahanap ang papa niya? Namilog na ang mga mata ni Sabrina. Biglang suminghot si Rosa, tahimik na siyang humihikbi. Isang batang babae na gustong makauwi muli. Tiyak na kilala niya ang kanyang ama at naranasan ang pagmamahal nito. Magiging iba ang kwento niya sa kwento ni Lance. Hinahangad niyang muli ang init ng tahanan at nais niyang may tumulong sa kanya na mahanap ang kanyang papa. Pero paano siya napunta sa orphanage? Ang kanyang mga magulang at ang kanyang sarili ay nasangkot sa isang malagim na car accident at siya lamang ang nakaligtas. Kung paano siya nakaligtas ay misteryo pa rin sa akin. Wala siyang sugat o gasgas ngunit namatay sa lugar ang kanyang mga magulang at ang kanilang driver. Isang mabuting Samaritan ang nagdala sa kanya sa bahay ampunan na may pag-asang balang araw, darating ang kanyang mga kamag-anak para sa kanya. Pero 3 buwan na ang nakalipas at walang dumating. Palagi siyang humihikbi at hindi kumakain o natutulog umihiling na makita ang kanyang mga magulang. Tumanggi siyang makihalubilo sa ibang mga bata. Siguro dahil ang kanyang pagpapalaki at ang kapaligiran kung saan siya lumaki ay ganap na iba sa atin, paliwanag ng matron. Niyakap ni Amaya si Jake na parang kilala niya ito sa buong buhay niya. Tila natatakot siyang makipaghiwalay sa kanya. Ang lahat ay nakaupo sa harap ng matron, maliban sa mga batang lalaki na binabantayan ng mga bodyguard ni Kian Hendricks. Posible bang ampunin siya? Tanong ni Jake. Hindi siya nakipaghiwalay kay Amaya. Nahanap na niya ito at hindi niya hahayaang mawala siya sa kanya. Oo naman, pero sa kondisyon na kung balang araw, may dumating na kamag-anak niya na naghahanap sa kanya at may patunay na kamag-anak siya, baka maaga siya sa iyo, deklara ng matron. Napasulyap si Jake kay Amaya at nakita niyang isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Ayaw niyang iwan siya ni Jake at naiintindihan naman ni Jake. Hinawakan siya ni Jake ng marahan at hinayaan siyang tumingala sa kanya. "Makinig ka sa akin, Amaya. Hindi kita matutulungang mahanap ang papa mo at hindi rin kita maiuwi sa bahay mo. Ito ang mga bagay na hindi ko kayang gawin para sa iyo. Hindi pwede, tuparin ang iyong kahilingan. Ngunit kaya kitang bigyan ng tahanan, mahalin ka ng eksakto tulad ng pagmamahal sa iyo ng papa mo noon, at ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo sa buhay na ito. Pero magiging posible lang iyon kung kukunin mo akong papa at tatawagan mo akong daddy simula ngayon. Pagkatapos ay sumama ka sa akin sa aking bahay at ikaw ay magiging aking anak magpakailanman. Gagawin mo akong papa mo." Hiling ni Jake at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang tumingala siya kay Amaya, ay sumilay ang ngiti sa mga labi nito, hindi maikakailang nagmumula ang ngiti sa pusong puno ng pananabik. "Yes papa," sigaw ni Amaya ng mahabang oo. Inikot niya ang maliliit niyang kamay sa leeg ni Jake at inilagay ang ulo sa sulok ng leeg nito. Umiti ang lahat ng naruroon at tuwang-tuwa ang matron. Ganito ba ang excitement ng babaeng ito? Hindi siya maniniwala kung hindi niya ito nakita ng kanyang mga mata. Kung may nagsabi sa kanya, tatawagan niya itong kasinungalingan. Makakahanap ng bagong tahanan si Amaya at magkakaroon ng bagong ama. Napakagandang dilag. Gusto kong pirmahan ang mga kinakailangang dokumento. Babalik ako kasama ang aking anak na babae, anunsyo ni Jake. Dumating si Karina sa kwarto ni Rita at umupo sa gilid ng kanyang kama. Umiti siya at sinabi sa kanya na gusto niyang pag-usapan ang isang isyu sa kanya. Umupo si Rita at lumapit sa kanyang ina. Bumalik na siya sa kanyang trabaho at bumalik sa dati niyang sarili. "Kumusta ang trabaho mo?" simula ni Karina. Sinabi ni Rita na naging maayos ang lahat at walang anumang hamon.
Natutuwa akong unti-unti mong nalampasan ang mga hindi kasiya siyang pangyayari sa nakaraan at iniiwan ang alaala sa kung saan ito nararapat, ang nakaraan. Pero anak, hindi ka mananatiling ganito. Ikaw ay isang kabataang babae at karapat-dapat na umibig. Kailangan mong magkaroon ng soulmate at kasama na nagmamahal sa iyo. Kaya naman gusto kong magbigay ng mungkahi. Gusto kong bumangon ka at humanap ng lalaking babagay sa iyo at magmamahal sa iyo. Gusto kong magsimula kang makakita ng isang tao. At dito na po, nagtatapos ang part 53 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.